Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinakakaribal na SYM na motorcycle brand doon sa Taiwan. Syempre walang iba, Kymco na yan. Doon nga po sa kanila, silang dalawa lang talaga yung pinaka naglalaban. Kapag may nilabas si SYM, may ilalabas din si Kymco. Pag may ilalabas si Kymco, may ilalabas din si SYM. Ganon nga po katindi yung labanan nila. At kung dito nga po sinasabi ng mga tao, Japanese brand yung pinakamatibay, doon naman sa Taiwan, yung dalawang brand na yan ang pinakamatibay ayon sa kanila. Kasing quality daw kasi ng Japan ang gawang Taiwan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, katulad nga po na sinabi ko, isa talaga sa pinakakaribal na SYM, wala iba kundi ang Kymco. Oo, may Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki din naman sa kanila. Pero kasi mas tinatangkilik talaga ng mga tao dun yung sariling gawa nila. Ganon nga po sa kanila. Dito kasi sa atin, walang ganon. At ngayon nga pong katapusan ng July, may nilabas na naman na bago ang Kymco. At alam naman natin na kapag naglalabas sila ng bagong motor, pangmalakasan talaga yan. Kapag sinabi nating pangmalakasan, kompletos ricados yan. Kasi katulad nga po sa ating mga Pilipino, practical din po yung mga Taiwanese. Gusto din nila yung motor na all-purpose. Yung motor na hindi lang pampamilya, pang sports pa. At itong bagong motor nga po na nilabas nila, eto siya, ang Kymco X-Town 250 ST. Kung mapapansin nga po natin kapag nakaharap siya, may tattoo siya. May kamukha siya. At alam nyo na rin siguro kung ano yung motor na tinutukoy ko. Yung headlight nga po niya ay parang kahawig dun sa version 1 ng Aerox. Yes po, hawig lang naman. Tsaka yung pagkakahawig-hawig ng mga motor ngayon, hindi na po yan bago. Napaka-common na po ng mga ganyan. Pero unlike nga po doon sa Aerox, ito po ay mayroong kargahan sa harap. Malaking kargahan sa harap. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco X-Town 250 ST na mayroong 246.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder at naka-single overhead cam, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 23 horsepower, 7,500 RPM, 23.6 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Taiwanese na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 134 km/h. Pero kapag nandito na sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 200 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 10.5 liters fuel tank capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat na niyang gulong 120/70/13 sa harap at 140/70/13 naman sa likuran. Syempre parehas po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, meron nga din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 770mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 182 kg. So para nga po sa isang maxi scooter na 250cc, may kabigatan nga naman talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At katulad nga po na sinabi ko kanina, yung headlight niya may pagkahawig doon sa Aerox na version 1. May pagkakahawig lang naman. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na napaka-astig nga pong tignan. Syempre dahil ito nga po ay bagong motor, naka-keyless na po siya. Yes po, naka-smart key system na po ito. At hindi nga po katulad sa ibang motor na yung gas tank niya o yung gas tank cap niya nakapwesto sa likuran or nakapwesto sa may pocket side. Etong sa kanya naman, nakapwesto sa may batok. Kaya kapag nagpagas ka, batukan mo lang siya. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre dahil ito nga po ay Kymco, hindi kompleto kung wala yung TCS or Traction Control System. So ito nga po yung mekanismo na kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero dito, hindi ka talaga sisemplang sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito,
magandang bounce. At dahil alam kong bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So bali ang motor nga po na ito ay inaasahang magiging available sa katapusan ng 2024 or di naman kaya first quarter ng 2025. Yun nga po ay ayon kay Kymco ng Taiwan. Pero para naman doon sa mga tatanong kung ilalabas ba ito sa Pilipinas, sa tingin ko malaki ang pag-asa. Pero wag ka na lang din umasa kasi magagalit na naman si mama. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na naman sa baba. Okay, bye.